Okay, hello, good day sa'yo, Pisces. So, ito yung isang deep clarity na hihimay-himayin ko ang card kung ano ang feelings ng persons mo, no? So, para makuha natin ang tunay na vibe sa posibleng seryoso sa totoong buhay, no? So, pengi naman po ng like and hype dyan. At dito rin po sa ano, no, sa ating Happy Angel reading, no? Pwede po kayong mag-request kung gusto niyo rin ng career reading, no? Ayan. So, focus po tayo sa love life ngayon. Pisces, parang update sa iyong love life. So, titignan natin ang feeling niya, no? At ang action, behavior, intentions niya sa iyo. Tignan natin kung nag-iba, no? So, just take din po what's resonate sa inyo, Pisces. Ayan. So, marami pong salamat sa nagsusubscribe sa atin at sa patuloy na nanonood. So, titignan natin ang ang feelings ng persons mo sa'yo at kung anong nararamdaman niya sa'yo, no? Ayan. So, marami pong salamat ulit, no? At patuloy po tayong lumalago sa tulong ninyo. So, tingnan natin ang feelings ng persons mo sa'yo. At kukuha rin pa rin tayo siyempre ng mga ano, kung sino yung nag-iisip sa'yo. So, para makapag-hint ka. Siguro ito muna ang gawin natin. So, sino ang persons na to? Sino ang persons na to? Tingnan natin yung history niya. Makikita natin, no? Yan. Pa-support po ng Happy Angel Reading. Malaki pong tulong yan para po mag-grow po ang ating channel. Uy, uy, uy. Ibig sabihin, ito na kunin natin ito. Sunglasses, watching you ha. Ini-stalk ka ng persons na to. Stalking you. Ayan, mag-ingat-ingat. Pwede rin social media or sa ano rin, no? So, itong taong ito medyo hindi niya pinapakita ang ang feelings niya sa'yo. Poker face eh, no? Pero he's taking a chance. Parang hindi niya pa pinapakita. Parang gusto niyang sumagal mo na para sabihin natin this is full energy also, no? So kasi bakit? Kasi medyo nasaktan siya siguro eh. No, ano Pisces, parang nasaktan ng taong ito. It's either sa iyo or sa present na pag-aaway ninyo or sabihin din natin na ito yung parang umiiwas din siya sa komprontasyon mo, no? Parang nakita natin medyo he's setting boundaries. Medyo siguro nagpapagaling muna siya. Ito yung persons na to kung that's on your kung ito kung just take what resonate po, kung resonate sa inyo to na ganito ang persons na naiisip ko rin. Pero ito ang persons na nag-iisip sa iyo, no? Medyo hindi niya pa pinapakita ang totoong feelings niya sa iyo. So parang nagsiset siya ng boundaries kasi parang nakikita ko rito, parang ano, masakit ang loob niya sa iyo or energy can shift po. So, I wanted to clarify itong ano, itong bakit nag-set siya ng boundaries sa bakit siya nag-set sa'yo. Take a look. Bakit siya nag-set ng boundaries o parang ano, although na ini-stalk ka niya, Pisces, even nag-stalk siya sa'yo, he's watching you sa mga social media, pero may nagba-boundary siya, may wall siya sa'yo, no? Parang hindi pa siya nagpapakita din sa'yo. Pero ready siyang sumugal, no? If ever na siguro tapos na yung hurt na yan na nararamdaman niya. Parang masakit ang loob niya sa'yo. O may disappointment siya. Bakit? Gusto ko makita yan. Let's see. Uy. Bakit? Hindi ko alam kung nag-higher commitment na kayo ng taong ito. Marami na kayong pinagsamahan ng persons na to because of the hero pan. Parang you're about to go in a second level. Kaya lang anong bang nangyari? Ayun, parang nakita natin is something to do with the pride. Medyo siguro, na-misinterpret ka ng persons na 'to, na medyo siguro akala na parang ikaw ang namumuno, parang gano'n. Parang feeling niya na na-overpower siya. So, this something to do with the ego. Ego na lang 'to 'no, na parang hindi mo siya pinapakinggan, parang ikaw ang nagte-take the lead 'no, kaya siya parang nahu-hurt siya diyan sa ganyan. Parang wala siyang boses na pinapakita, parang tingin niya ikaw na lang ng ikaw, 'no? Pisces, parang ikaw ang namumuno, hindi mo siya pinapakinggan.
So, yan ang nakikita kong reason bakit masakit ang loob niya sa'yo. The energy can change. Maybe Pisces, nakukuha ko yung energy ng persons mo, no? Forgive me with that. Pero I've been saying clearly na just take what resonate at saka maaring mag-change, maaring nakukuha ko energy ng persons, no? So, siguro nagsama kayo ng matagal nito, hindi siya makapagsalita or ikaw hindi ka makapagsalita na parang maraming pangako na ma-upgrade ang inyong relationship na hindi natutupad, parang gano'n, 'no? That's the style ng poker face, eh, 'no? Kumbaga, is try to take a chance kay gusto niyang sumugal parang fool's energy, 'no, kahit anong ano, pero hindi daw ngayon. Kumbaga, hayaan mo daw munang maano yung sakit ng nararamdaman niya. Parang masakit ang loob din sa'yo nito. Parang ang closure ninyo hindi maayos, parang bigla na lang nag-shutdown kayo, nag-no contact kayo, that's how I feel, 'no? So so titignan natin ang totoong feelings niya sa'yo para mas lubusan kang maliwanagan, Pisces, 'no? Okay, so ano ang feelings ng persons ni Pisces? King of Wands, ayan lumabas din 'to kanina 'no, King of Wands parang there's something to do kung sino yung sabihin din natin parang talagang something today na parang you hurt this persons I think o masama ang loob niya, broken-hearted siya at this mo at until this very day. No, parang you are taking the lead or maybe siguro I could see also kasi may map dito, LDR, parang malayo kayo sa isa't isa, di kaya nangangako siya na ano, na mag-commit sa'yo kaya lang parang ang hirap because the two of you are long distance o medyo communications din, no? So mamaya we will clarify that. Pero ang King of Wands kasi ito yung parang ang feeling niya rito is ano parang believe siya sa'yo pero parang including itong reading na 'to, parang medyo scattered energy kasi may poker face tapos nag-i-stalk siya sa'yo, 'no? Ayan, Nine of Pentacles. Nine of Pentacles. Seven of Cups, medyo overwhelmed siya, hindi makapag-focus. So, kung makikita mo, very scattered ang energy ninyo dito. Very scattered. Ang feelings niya sa'yo, medyo sabog. Parang sabog ang focus or ang scattered ang focus niya. Parang ramdam niya yung attractions ninyo dito. At ito yung feelings niya sa'yo, no? Parang ramdam niya ang focus. Ramdam niya yung ramdam niya yung attraction. Kumbaga, para sa kanya, very hot ka, very charismatic ka. Siguro nagselos itong taong ito. Parang itong persons na nag-iisip sa'yo, feeling niya ang out of place siya. Dahil napaka very charismatic mo. Sabihin natin, babae ka man at o lalaki, no, para sa inyo ang reading na to, or LGBT ka man, no, you are welcome here sa Happy Angel Reading, Cross Watcher, no, welcome sa Happy Angel Reading na Pisces. So, pero nakikita niya yung charismatic mo, you are taking the lead. Oh, parang ikaw yata Pisces ang nagte-take the lead, kaya pala yung kanina yung boses na nakikita natin na parang hindi siya makapag-voice out. Parang feeling na hindi mo siya pinapakinggan, no? Let's be fair here, no? Yan po ako. So, Pisces, so nakita natin, admire ka niya dahil sa you are very hot, you are very sexy, you are very macho, no? At yung charismatic mo talagang no, nag-overflow. Find you very attractive. At nakikita niya yung pagiging palaban mo, no? Diyan siya na-inspire sa'yo. Yan ang gusto niya sa'yo. Pero siguro napansin niya medyo extreme. So parang nagkaroon siya ng parang ayun, medyo nagugulumihanan siya rito sa Seven of Cups, no? Pero feeling niya actually, no, napaka-independent mo, Pisces, no? At saka nakikita ka niya na parang feeling niya na hindi mo siya kailangan.
o hindi mo kailangan ng partner to be happy. O sabihin natin na parang you're very secured and stable, no? Kasi nga nag-i-stalk siya sa'yo, nakikita niya social media mo, no? Or maybe he's using different account. Yan yung mga style ng mga stalker, mga avoidant, no? So, parang feeling niya na napakasaya mo, na naggo-glow ka. Parang ikaw yung taong independent na hindi mo siya kailangan. Yan siya. Ito yung medyo na-intimidate siya diyan, no? So, pero diyan kanya nirerespeto. So, tinatago niya ang totoong nararamdaman niya maski na-insecure siya but he still keep going on siya, no? But he respect you, no? At medyo lang na-intimidate siya. Dahil ito ang Seven of Cups. No, itong Seven of Cups, ito yung parang na-overwhelm, hindi makapag-focus. Kumbaga, marami siyang papaano kapag ganito, what if, ganyan, no? Minsan feeling niya soulmate kayo, tapos minsan nape-pressure siya dito eh, no? Dahil dito sa Seven of Cups. So, hindi siya makapag-focus din, na-overwhelm siya sa kanyang sitwasyon. So, masyado siyang maraming fantasy, nagde-daydreaming siya sa inyong dalawa, no? Kumbaga panay ilusyon din ang nasa utak niya. Marami siyang fantasies sa isip niya na tungkol sa'yo, no? So, parang sabihin natin, dead na dead din ang persons na 'to at hangang-hanga sa'yo, no? Parang tinitingala ka nito, no? So, tignan naman natin ang kanyang ano, tignan natin ang kanyang intentions. What's this person intentions? The Emperor. Gusto niya mag-build ng stability, no? So, Knight of Swords, intentions niya medyo aggressive, no? Medyo kasi parang gusto niyang agad-agaran ang intentions niya, mabilisan. Pero sinabi niya rito not today. Pero once na natanggal yung hurt, even though parang kaya is scattered, no? Now I know bakit scattered, no? Kahit sabi mo, kumbaga, maski sabihin mong nasasaktan siya, gusto niya pa rin sumugod at gusto ka pa rin niyang parang i-pursue dito, no? Nakukuha mo na? So, agad-agaran ang gusto niya kahit masakit pa dahil alam niya, kaya yan yung energy ng overwhelm dito sa Seven of Cups eh. Yan yung na-overwhelm siya maski masakit pa, parang gusto niya pa rin na i-pursue ka rito. Maski scattered pa ang energy niya na for sure na ikaw din hindi mo rin maintindihan, parang ang dating sa'yo nito. Ano ba 'to? Parang ano, parang ikaw din parang ma-attract mo yung energy niya, parang gano'n. Although na ni-stalk ka niya, pero masakit pa sa kanya, ulitin ko pero masakit pa sa kanya, pero gusto niya agad-agaran na maging maayos ang lahat. Pero papaano niya ayusin, no? Hangga't hindi pa siya makapag-focus sa sarili niyang healing, no? Ah, kailangan niya ng mag-hermit mode a little bit dito. So, nakukuha niyo na po, no? So, ang intention niya agad-agaran din, no? So, gusto niya mag-dive in agad, maski andito pa yung sakit, no? Na hindi niya alam kung bakit siya medyo na-hurt sa'yo. Dapat niyang malaman yun eh, no? Bakit hindi siya makapag-focus. Marami siyang plano. Mahal ka nito, nagpaplano siya ng ano eh. So makikita mo rito, I could feel na itong taong ito, ayaw niyang maalis ka sa orbit niya. May takot ito na makalimutan mo siya. Dahil maybe ikaw nag-cut ng ties dito eh. Siguro dahil bukas nga sa pagiging mahina ba niya or ano no. So ikaw na mag-isip niyan pero ang nakikita kong intentions niya, let's get one more. Ayan, Page of Swords. Ayan no. Sine-search ka talaga sa social media. Ito, espiya mo. Talagang stalking proven Pisces na may nag-i-stalk sa'yo. Nasaktan siya. Hindi ko alam. Pero this is very clear, no? So paliwanag natin tong tatlo para mas malalong mong maunawaan ang intensyon ng persons mo. No, parang andito yung control at makakuha ng impormasyon. Ayun. So, kumikilos siya agad-agaran, although na masakit pa, para lang siguro ito rin, ano, para lang makakuha ng info sa'yo. Parang ina-update niya sarili niya pala, kaya siya nag-i-stalk. Para alam niya sa next na pagsugod niya sa'yo agad-agaran,
may ano siya 'no, na hindi siya yung makikinig lang, kailangan din niyang magsalita rito. So, ang intentions niya pero maganda ang kanyang intentions 'no, gusto niyang maging provider siya, gusto niya siya ang mag-lead daw. Siguro ang inyong nakaraan parang kagaya ng sinabi ko 'no, parang ikaw yung nagvo-voice out lagi, ikaw yung nagpaplano, so dapat ibalanse 'no. Siguro, hindi ko sinasabi naman sa lahat sa inyo 'no, Pisces siguro, bigyan mo siya ng pagkakataon na mag-lead din. Especially 'pag ano o 'pag babae naman, pakinggan mo rin siya. 'Pag lalaki naman, at let him take the lead 'no, saka mo sitahin 'pag ano, 'pag tingin mong hindi na maganda. So, kumbaga kasi ang ganda ng ano rin, ng intentions niya rito na maging provider o maging boss sa relasyon ninyo. So, ang intensyon niya yung seryoso at long term dito sa Emperor, pero gusto niya yung rules niya masunod at this time when sa next na inyong pagtatagpo o sa next na inyong pagkikita o right now sa sitwasyon niyo ngayon, 'no? Gusto niya siya ang mag-take ng lead, especially sa mga energy ng lalaki ito, 'no? O sa mga babae naman baka gusto din niya na pakinggan mo siya, 'no? So, gusto niya yung agad-agaran actually dito, 'no? Gusto niyang mag-dive in agad, kumbaga wala siyang preno, gusto niyang malaman agad ang sagot mo rito actually. Pero very fresh pa, always remember very fresh pa ang sakit niya. 'No, pero gusto niya ayaw ka niyang bitawan maski naghihirap siya, maski nag-o-overwhelm siya, gusto niya may attachment pa rin kayo. Ayaw niyang ma-detach kayo sa isa't isa. Wow naman, naiiyak naman ako dito. So ang dito ang Page of Swords nak 'no, ito yung he is watching you. Ang intentions niya yung i-stalk ka o bantayan ang kagaya nito sinabi sa'yo, ini-stalk ka. Stalk ka ng ex mo, ng persons mo. Talking at you, dalawa na 'to 'no, watching and looking at you. Akala mo lang na ano 'no, na tapos na kayo or tapos na akala mo lang na ano, poker face nga siya, hindi niya pinapakita na kunyari nasasaktan siya, pero aruyo, sakit na sakit siya, oh. Kumbaga yung ego niya natapakan, eh, 'no? Sakit na sakit siya. So 'yan, ini-stalk ka niya, 'yan proven na, validated, dalawang card 'no, card of stalking 'yan. Kumbaga binabantayan niya ang bawat galaw mo, 'no? Para masiguro niya na hindi siya nagkakamali din, para sinusiguro din niya na wala pang nanliligaw sa'yo, wala pang nagmamay-ari ng puso mo, o wala ka pang nililigawan kung lalaki ka man, 'no? So, nakikita mo ito yung plano niyang maging dominanting figure, siyempre sa buhay mo, bago siya lantarang umaksyon din. 'No? Tinitignan niya muna kung sino ang mga kausap mo, ano yung mga post mo sa social media, diyan siya na-update 'no? So, maliwanag sa'yo ang intentions niya. Ayan na, ang intentions lumabas na. So, tingnan naman natin ang action, spirit guide actions ni Pisces, the Empress. Dito baba ko muna para 'no? Wow, King of Cups, ang action siya maganda, Wow, King of Swords, medyo cold ang dating 'no? So dito dito nagkakatalo ang pa-baby effect at pagiging mature, 'no? So Empress at King of Cups, ano nagpapakita kumbaga ang actions niya, magpapakita siya ng pag-aalaga at sobrang pag-unawa. So magiging softy siya sa'yo. Yung tipong makikinig siya sa rants at itatrato ka niya na parang reyna dito, 'no? Kaya kasi nga sabi ko sa'yo kanina ang intentions niya na maging provider siya, and that's will you feel, the Empress and the Emperor, 'no? To those who's may be dealing with Aries energy, 'no? So Emperor is Aries here. And there's a lot of spark na nakikita natin dito, 'no? So ang partner ni Emperor is the Empress, which is feminine energy, 'no? So kung makikita mo, swak na swak ito, 'no? Kumbaga kagaya ng sinabi ko, ang intentions niya na maging provider siya. Intentions niya na siya ang mag-lead, mag-provide sa'yo. No, ito yung aalagaan kanya ng sobra, magiging soft siya,
At yung sabihin natin makikinig siya sa mga makikinig siya sa mga sinasabi mo rin, parang give and take ang gagawin niya, 'no, ite-treat ka na parang reyna rito, 'no? Parang nakikita ko may pagka-generous ang persons na 'to, 'no? Parang reading ibigay, parang nakakaangat din sa buhay ang taong ito. Pero biglang magiging cold o sabihin natin logic driven ang actions niya. One moment sobrang sweet siya, next moment sobrang seryoso. Parang parang nang-i-interrogate sa'yo, 'no? So, ang behavior niya sa'yo is hot and cold. Ang behavior at action niya sa'yo, 'no, makikita natin dito, this is hot and cold, 'no, because of this 2 card, this is hot and this is cold, the King of Swords, 'no? So, gagamitin ka niya ng matinding emosyon, pero kasi may King of Cups, pero biglang babawiin para i-analyze ang sitwasyon ninyo ng rational, 'no? Because that is the King of Swords. Kasi ang King of Swords medyo cold ang dating, 'no? Medyo cold ang dating niya. So, tingnan naman natin ang blockage na or sa iba pang interpresyon, actually, ah, nakikita ko rito na talagang ano, parang empress ang dating mo sa kanya. Na ang kaya niya lang ibigay is ang puso niya, pero kumbaga yun nga poker face nga, tinatago niya kaya medyo King of Swords ang labas niya, 'no? So tingnan natin ang blockage, the death. Kailangan niyo ng pagbabago, iwaglit ang mga hindi na nakakatulong sa inyo. Nine of Swords, ayan, guilt, angry, depression, anxiety, di makatulog sa gabi, sobrang isip. Wow, Page of Cups. Parang tingin ko rin dito, kulang kayo sa hingian ng sorry, walang nagpapababa. No, ito rin yung this is about asking forgiveness din, no, sa iba pang mensahe. Pero sa pagdugtong-dugtungin natin ang blockage ninyo rito, no, nag-enjoy ako sa reading na to, Pisces. Ang blockage nito yung parang sabihin natin takot sa pagbabago at overthinking din. Parang hirap kayong bitawan ng old versions nyo rito eh, no? Sabihin natin ng inyong sarili o ang nakaraan nyo, ayaw nyo pang tanggapin ang kailangang may mamatay na, hindi yung mamatay kayo, forgive me with that, yung parang kailangan patayin na yung luma, no? Diyan papasok ang forgiveness and learn, no? Kailangan mamatay na rin mga habit para sa may mamatay na yung mga habit na pinag-aawayan ninyo na hindi umuubra, na hindi na nakakatulong sa inyo, no? Ayan yung kailangan ng transformations din dito. I could see also Scorpio energy. So, ito yung ayaw niya pang tanggapin din ang kailangan may mamatay na habit para may bagong mag-bloom, no? So, Nine of Swords, ito yung sinasabi natin na sobrang anxiety. Ito yung blockage pa, no? Masyado kayong nag-aalala sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Baga, gabi-gabi kayo nagpupuyat, no? Kakaisip, kaka-search, no? It's either you or him, no? Kasi nga nag-chase, may nag stalk sa inyo, it's either you or him. So, kayo na pong bahala mag-ano dyan. So, ito yung Page of Cups na sinasabi natin. No, Page of Cups, andito rin ang Page of Swords. This is asking forgiveness. Siguro pag nagkakaano kayo, hindi na kayo nag-uusap, pag nagalit na, tuloy-tuloy na, no? Pag kulang ng saying, asking for sorry or forgiveness din, no? O parang hindi mo, ayun nga, poker face, hindi pa rin, parang ang blockage, dito ang Page of Cups, parang konti lang ang pinapakita mo, binibreadcrumb nyo ang isa't isa sa inyo. Parehas kayo ng attitude na pinapakita. Kung cold siya, cold ka rin. Kung sweet siya, sweet ka rin. Kung sinabi na nag-text siya ng okay, okay din ang sasabihin mo. Parang doon nag-start, no? So, kailangan ng Page of Cups parang ina-advise sa inyo na give something more. Because ang Page of Cups dito, parang nagbibigay ng konti lang, no? Parang this is also breadcrumbing.
no? Siguro ganyan kayo, siguro so medyo may mga ego na maano, no? So yan ang nakikita natin blockage dito. So, nakikita din natin parang hindi kayo makapag-move forward dahil takot kayo masaktan at masyado kayong nakabantay sa bawat mali ng isa't isa at hindi at sometimes natutulog kayo na nag-aaway. Walang 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 ano, walang hindi na reresolba ang pag-aaway ng nangyari ang isang sitwasyon na 'yan. So, nagmo-move forward kayo na may sakit na hindi naliliwanagan sa isa't isa, tama po ba? So, sana hindi ko sinasabing lahat 'no, just take what resonate. Pero 'yan ang nakikita natin dito sa blockage ninyo. So, let's get the outcome. Outcome para kay Pisces, Five of Pentacles. Kaharap ko sa'yo, Five of Pentacles. Three of Wands. Oh, may plano siya sa future niyo. No, this person is planning, pero although na parang medyo nai-insecure siya, no? Parang feeling niya na miss niya ang opportunity sa iyo with the Four of Cups, no? So, ang outcome nyo ay medyo matumal kung hindi babaguhin ang timpla nito eh, no? So, ang Five of Pentacles, nararamdaman nararamdaman nyo rin actually na kulang. Isang yugto ng pagiging lonely together 'to, eh, 'no? So, nandiya-diyan nga kayo pero parang mag-isa ka pa rin, 'no? Kasi parang kulang kayo ng communications ba, ng konting init, ng spice, 'no? Parang nagkakahiyaan pa kayo dito o parang nagpapataasan ng pride, 'no? Pero ang nakikita nating ano ninyo rito, ito yung ano, eh, isolating, may konting insecurities, 'no, may insecurities kayo, 'no, parang hindi niyo tantsiyado kung mahal niyo ang isa't isa. Tapos iniisip niyo ngayon dito ang 'no, na parang hindi na kayo nagpapansinan, na na-miss niyo ang opportunity sa isa't isa. So, pride tsaka hindi totoong pinapakita yung totoong feelings niyo 'pag magkasama kayo dito, andito ang Page of Cups, parang breadcrumbing kayo sa isa't isa, 'no? Kulang kayo ng pagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa yata. Hindi ko sinasabi lahat, but sa isang sitwasyon na 'to, 'no, kasi nakikita mo ang Three of Wands, pero may plano kayo, marami kayong plano, pero hindi niyo pinag-uusapan, parang solo-solo kayo. Although mahal niyo ang isa't isa, solo-solo flight kayo sa desisyon, 'no? Pero nakikita ko rito, ang outcome ninyo, maghihintayan kayong dalawa, looking at the horizon, waiting for the ship to come, na akala mong darating pa o hindi na. Nag-aantayan kayo dito, 'no? Kaya nai-stuck kayo. Sino bang unang bibigay? Sino bang unang ibababa ang pride dito? So, kaya feeling niyo, ang outcome niyo parang yung na-miss niyo ang bawat opportunity because ayaw niyo ibaba ang pride ninyong dalawa or sabihin natin nga nag-aantayan kayo, 'no? Kumbaga, andito ang boredom ng Four of Wands, ng Four of Cups. Boredom 'to at dissatisfaction hanggang siguro sa magkasawaan na kayong dalawa. Pero darating sa point na kahit anong offer ng isa parang hindi sapat sa paningin din ng kabila, 'no? Parang ganyan din. So, kung walang pagbabago, magiging waiting game ito na nakakapagod ang outcome ninyo, 'no? So, magkasama kayo pero parang parehong naghahanap ng more dahil hindi niyo ma-appreciate ang binibigay ng isa't isa. Parang ganyan ang nakikita ko po, hindi ko po nilalahat, 'no? So, let's get advice right away. Advice para kay Pisces. Advice, Ace of Swords, Page of Pentacles. Ayan. Advice, no, to make a tangible things, no? Ayan yung honesty na mag-usap. And the Seven of Pentacles. So, dito papasok ang solusyon para maayos ang inyong outcome dito, anak, no? So, ang Ace of Swords, ito yung be honest, no? Putulin ang lahat ng malabong usapan. Itong advice, magkaroon ng breakthrough conversations. Sabihin ang totoo kahit masakit. Yan ang pinaka-advice. No? And then you have also the Page of Pentacles dito. No? Kumbaga, tanggapin nyo ang bago. No? Or sabihin natin, mag-start muna rin. Mag-start kayo sa maliit.
sa simula, start little by little. Huwag kayo agad-agad kasal o habang buhay ang isipan ninyo, or huwag kayo agad muna magsama hangga't hindi niyo naayos ang problema. Pero you have your own free will, ha? Hindi ko sinabing huwag kayong magsama, pero ayusin niyo muna 'to bago magsama, bago mag-go into the next level, 'no? Kasi nga nakikita natin dito, tinutulugan niyo ang problema dito, eh, nag-aantayan kayo. Although na may plano kayo sa isa't isa, although na mahal niyo, 'no? Pero you both feeling this dahil ang outcome is Four of Cups, you both feeling na na hindi niyo, sabihin natin sa Four of Pentacles na parang hindi niyo nagkakasawaan kayo. Ayan yung parang hindi sapat sa paningin ninyo ang isa't isa, parang gano'n. Dahil hindi niyo ma-appreciate ang isa't isa dito, eh, na pinapakita niyo ng outcome din, ayan ang lumabas. Pero although na deep inside, mahal niyo ang isa't isa rito. So, let's go back sa advice, 'no? Na ano ko lang. So, 'wag agad-agad mag-ano 'no, mag-jump hanggang hindi pa naayos itong sitwasyon ninyo dahil nga ang outcome ninyo parang nag-aantayan kayo. So, ang Page of Pentacle mag-start ng paunti-unti, 'wag agad kasal o habang buhay ang isipan, o habang buhay ang isipan ninyo dito, mag-focus sa maliit na practical, step by step para bumuo kayo ng para kumbaga dito ang dapat yung buuin is trust, ang tiwala sa isa't isa, 'no? So, kung makikita mo andito ang Seven Pentacles, patience daw ang sinasabi rito. Hayaan mong tumubo ang tinanim mo. Huwag mong madaliin ang resulta rito. Bigyan niyo ang oras ang isa't isa na magbago, 'no? So, nakikita natin, this is about investing something na may positive outcome. So, patient daw ang dapat nyong ilagay sa inyong relationship, sa inyong sitwasyon right now. So, ang advice ko rin, no? Pero you have your own free will. Kumbaga, mag-usap kayo ng malinaw, no? Kasi nga may Ace of Swords. At syempre, tanggapin nyo na bago pa lang kayo at kailangan nyo ng mag-work hard na dalawa, no? At kailangan mag-invest ng tiwala at tiyaga at pagsisikap o sabihin natin patience din, magtiis ng konti, no? So, sasabihin natin dito, Pisces, ito yung isang kwento ng logic versus emotions, no? Ang advice card mo ang susi. Ito yung pinakasusi, yung advice natin para hindi umuwi sa Four of Cups na you are missing your opportunity na hangga't na parang feeling nyo you don't value each other, no? Hanggang magkasawaan kayo, hanggang ma-vanish ang relationship na to, no? So, yung panghihinayang na nakikita natin, ang inyong relasyon, no? So, that is very clear na ano, no, nakikita natin. Okay, so I hope na nagkaroon ka ng liwanag. So, let's get some a little bit advice sa Romance Angel, no? Advice po sa sitwasyon na to, Spirit Guide. Any message para kay Pisces? Message po para kay Pisces. Message para kay Pisces. Ayan, pengi naman po ng like and hype, no? At sana po nag-enjoy kayo sa ating reading ngayon. Medyo tough ang inyong readings. That's why nag-update tayo, no? Pero just take what resonate. Then, ayan, getting to know each other. Kailangan daw, kilalanin nyo pa na mas maigi ang inyong relationship. At kailangan nyo ipakita kung totoo kayo. Kahit nga masakit, kailangan magsabi ng katotohanan. Tama. Tama si Romance Angel. No? Speak the truth. You need to say what's inside of you. This could be a heart-to-heart conversation. No? Kilalanin nyo pa ang isa't isa. In that way, magkakaroon kayo ng kilalanin ang bawat isa. No? This is very nice message sa'yo. Romance Angel advice, no? Very soon daw, no? Magiging maayos ang lahat as soon na masabi nyo ang totoo, what's the real truth dito. At syempre, i-decide mo rin daw kung ano yung, kasi very soon pupunta siya sa'yo eh. Very soon na may communications na mangyayari. No? Very soon, parang hanggat ano, no? Ipapakita niya yung totoo niya. Kasi I clearly decide din kung anong gusto mo mangyari sa relationship na to. And very soon, no? Magiging maayos daw ang lahat. Ayan ang mensahe sa'yo. Everything will gonna be fine. Magkakaroon kayo ng enlightenment. Nakikita ko.
Tell us more. Magtiwala ka lang daw, trust. These situations calling for you to have faith. Ang ganda ng advice sa'yo at kitang-kita mo ang intensyon, ang aksyon, at ang advice sa'yo, napakaganda, ang feelings niya sa'yo, no? Pati yung nakikita mo rin yung kung bakit ganyan na medyo cold siya sa'yo, ang cold ang behavior niya sa'yo, no? Dahil nga, ayan, pinaliwanag din natin kanina. So, so medyo tough ang sitwasyon nyo, Pisces, pero magtiwala ka lang, no? These situations calling for you to have faith. Okay? So, sana nagustuhan mo ang ating reading ngayon, Pisces. Yan, talagang may reconciliation. Reconciliations, ay ganda, oh. Yan, may pagbabalikan na mangyayari. Ayan, pengi ko ng like and hype naman dyan at pa-share na rin po ang ating video. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, no, pakisuporta naman po ang Happy Angel Reading to grow po ang ating channel. Ayan, maraming salamat sa iyo and I love you and take care of yourself, guys. See you po on our next reading. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance,